So, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Last meeting, na-discuss natin yung secondary sources, no? Of Sharia, no? Kung saan kapag wala tayong makita na dalil or proof from the Quran or from the Sunnah, ay punta tayo sa ijma at saka or qiyas, no? At kapag wala sa ijma, wala sa qiyas, pwede tayong gumamit ng iba pang mga secondary sources. So ito nga yung natakal natin last meeting, yung istihsan, juristic preference, maslaha mursala, sad ad-dara'i, urf, istishab. Mayroon pang iba pero pinofocus ko ito kasi mostly ito yung magagamit natin sa mga future na lecture natin, no? Anyway, introduction nga lang ito, no? So, naano natin yung istihsan, to consider something good, saka yung anyway yung manufacturing contracts, yan ang mga isa sa mga halimbawa ng istihsan. Kasi usually kasi kung gagamitin natin ng qiyas, no, yung something not existing could not be solved, no? Hindi magiging subject ng contract ang bagay na hindi nag-exist, no? Pero sa juristic preference, pwede tayong bumili ng isang bagay na maaaring mag-exist sa future. Halimbawa, yung sa manufacturing contract, no? Gumawa tayo ng example, kung halimbawa, malaking paa mo, no? At wala sa market yung size mo. Kaya, nag-order ka ng sapatos sa isang manufacturer, sabi mo itong size niya. Sabi, wala kami niyan. Sabi mo, ay bayaran ko na nga. To make sure na talagang gagawin mo sa akin, babayaran ko in advance. Hindi nag-exist pa yung sapatos. Kaya yun, pwede yun sa istihsan, no? Kung sa qiyas, gamitin mo yung qiyas, analogy na, kasi sa original, kapag hindi pa nag-exist ang bagay, isang bagay, hindi mo pwedeng ibenta at hindi mo pwedeng bilhin. Pero through istihsan or juristic preference, wal-udula ng qiyas, al-zahir, ang nagsasabi doon, ay pwede yun, no? Ano pa ba? Maslaha mursal, yung public interest, yung para sa kabubuti ng lahat. Kung hindi naman ito nakakakontra sa Quran, sa Hadith, sa iba pang mga Islamic principles, pwede natin ipag-utos ang isang bagay na hindi naman ipinag-utos sa Quran at saka sa Hadith. Sabi nga, yung traffic laws, no? Pwede bang mag-impose yung isang Islamic government, Islamic state ng traffic laws? Oo, bakit? Kasi yan ang for public interest. Pero provided na yung public interest does not contradict any principle of Islamic law or it is not prohibited by the Quran or the Sunnah, no? Kaya nga, yun. Pwede yun. Pangatlong tinakal natin, kasi ito na-discuss natin, yung sad ad-dara'i, blocking the means, ibig sabihin isang bagay na allowed, mubah, pero pwede mong ipagbawal kung magresulta ang paggamit o paggawa sa isang bagay na yun sa isang unlawful result. Sa mga kutubul fiqh, no? Kutubul fiqh, ginagamit na example yung halimbawa yung pagbebenta ng baril or isang halimbawa isang matalas na mga kutsilyo o anong mga patalim, no? Kung alam mo na isang grupo o nagpapatayan, yung dalawang grupo, kahit isa sa kanila, anumang membro ng dalawang grupo na nagpapatay, na huwag mong bentahan ng anumang patalim kasi magagamit yun sa kanilang pagpapatayan, no? Although usually or normally, no,
Hindi naman masama na magbenta ng bolo or kutsilyo. Pero kasi yung dalawang grupo nagpapatayan yan, para hindi nila magamit, yun, to prevent that thing na magamit sa pagkanilang pagpapatayan, ay pwede natin sabihin na bawal magbenta ng kutsilyo, no? Sa oras na yun. Ganun. Blocking the means, no? Ano pa bang nano natin? Or custom, no? Nano natin na yung mga bagay na hindi specified, no, by the Quran and the Sunnah, pwede nating specify yon through using the urf. Nano natin, yung example natin, yung halimbawa, yung dory, na, pwede ring dory, no? Kasi yung dory sa isang mga bansa, halimbawa sa Kuwait, ibang sa dory dito sa ano. At saka yung pinakamalinaw na yung support, no? Magkano yung ginagastos ng pamilya sa ibang bansa, sa Kuwait halimbawa, ibang ginagastos dito sa mga tao sa Pilipinas, mga Pilipino, no? Kaya ORF. Anong mag-specify doon? Yung ORF, yung custom, yung tradition, yung nakasanayan sa isang lugar. No? Yan. Ngayon is yung presumption, no, na ano natin din yan, no? Presumption of continuity, no? Nagagamit natin yan, no? Ginamit natin sa ano na ang isang bagay, ito, ano natin ito, no? Yung nakapag-wudu ka, no? Nag-doubt ka na nasira ba yung wudu mo? Presumption of continuity na continue pa rin na yung wudu mo ay valid, no? At saka may ano rin yan, may isa pang kaida fiqh na al-yaqinu la yazulu bisyak, no? Kung gagamitin natin yan, dumating na tayo sa qawaid fiqhiyah, Islamic maxims, no? Parang yung isang bagay, halimbawa yung para masabi mo na ang wudu mo hindi nasira kahit na nag-doubt ka, pwedeng gamitin mo yung presumption of continuity, istishab, no, na kanina nakapag-wudu ako, kaya di sa presumption na continuous yung validity ng aking wudu, no? At saka sa iba pang, kung darating na tayo sa legal maxim, qawaid fiqhiyah, mayroon namang al-yaqinu la yazulu bisyak. Kumbagay na you have certainty that you have an ablution, pero nag-doubt ka, you're now doubting whether or not your ablution is broken. Kaya yung certainty na nakapag-wudu ka, i-preserve mo yun, no? I-presume mo yun na nakapag-wudu ako, hindi pa nasira ang wudu ko, no? Napaka ito, no? Napaka-practical sa atin na especially yung mga tao na palaging nagda-doubt, no? Nag-wudu siya ngayon, no? Nagdasal ng Maghrib. Ngayon darating siya, nasira ba yung wudu ko? Hindi. Basta doubt lang, hindi yung talagang naramdaman mo nakautot ka o nakapunta ka sa CR. Wala yun. Sira talaga yung wudu mo. Pero yung nag-doubt ka lang, dumating na yung Isha. Especially, very short yung period ng pagitan ng Maghrib at saka Isha. Doon sa presumption na continue yung wudu mo na hindi nasira. Yun. No? Kasi certain ka na nakapag-wudu ka. No? Pero kung baliktarin mo naman, halimbawa dumating yung tanghali, duhur, no? Duhur. Sure ka na kaninang umaga, pumunta ka sa CR o pumunta ka sa ibig sabihin, wala na yung wudu mo. Ngayon, yung dumating yung duhur, tanghaling dasal, sabi mo, nakapag-wudu kaya ako? Nag-doubt ka kung nag-wudu ka? Ano bang previous? Ano bang nauna? Ang nauna, hindi ka pa nakapag-wudu. Pero nag-doubt ka lang na, baka nakapag-wudu ako. Baka nakapaghugas ako. Ano ngayon ang presumption doon? Presumption of continuity. Na continuous pa rin yung sitwasyon na wala kang wudu. Kaya mag-wudu ka. Maghugas ka bago ka magdasal, no? Yan. Yan ang isa sa pinakamalinaw na presumption of continuity. Kung ano yung previous,
presume mo na continuous pa rin yun. Unless, kung may prove ka talaga na yung previous na sitwasyon ay nawala. No? So yan, yun. Ano ba yun? Ownership of the house, no? I think natakal natin ito last meeting, no? Yung Ali owns a house, no? Someone claims ownership without evidence. Ano? Kaya kanino yung may-ari ng bahay? Halimbawa, si Ali nakatira sa bahay. No? Dumating si Juan. Sabi niya, ay Ali, sa akin yan. Ang presumption na kay Ali yung bahay. No? The law presume Ali remains the owner until proof is presented. It means that if there's proof that Ali sold that house, ay yun. Sabi natin na hindi na kay Ali yan. Pero wala namang proof na binenta niya yun. Yung pagmamay-ari ni Ali ng bahay na yun ay presumed to be remain na siya pa rin yung may-ari ng bahay na yan. Yun, yung may asawa, no? Nag-asawa. A married couple is presumed to remain married unless a valid divorce or legal dissolution is established. No? Ayun ang discussion natin. Pero ano ko na lang yan sa mga next na future, no? Why is certainty important in legal system? Legal systems, no? Bakit ba? Bakit kinakailangan yung halimbawa i-presume mo na continuity of the previous situation, no? Kasi kung hindi mo i-presume yun, ay halimbawa, yung ganito natin, yung kay Ali, siyang may-ari ng bahay, dumating si Juan, claim niya sa akin, nalipat na sa akin ng bahay. Kung hindi natin i-presume yung continuity, na siya pa rin yung may-ari, ay talagang lahat na mag-claim na yung pagmamay-ari mo sa kanya. Kahit wala siyang proof. Kaya masisira yung relationship ng mga tao. Magkakagulo, no? Kaya presume natin na, no? Kaya yun ang dahilan kung bakit kung magbumili ka ng bahay o anumang bibilhin mo, no? Magkaroon ng ebidensya, no? Unless kung halimbawa bumili ka ng mangga diyan sa market, ay wala namang ano yun eh. Kasi imposible mo naman nahabulin ka ng may-ari ng mangga or bigas na yung 1 kilo. Hindi, yung mga lang. Yung mga bagay na malaki yung halaga na possible na maging dispute kung walang evidence. Kaya nga yun, yung nangyari ngayon may resibo na, di ba, sa bumibili ka sa mga malls. Yan. Inaano ko yung cases yon para inaano kasi ito para kung dumating na tayo sa mga medyo mahirap na mga may idea na kayo. Yung case study number 1, a government introduces mandatory motorcycle helmets. No? Ano ba yung ginamit dito? Yung inobliga tayo ng gobyerno, kahit sa Kuwait, dyan, sa Saudi, pero hindi helmet dyan. No? May mga what I mean is yung mga traffic laws, no? Yung mga traffic laws natin, inaano yan na, kumbagay, ino-introduce ng gobyerno. Ano bang basis niyan? Wala naman sa Quran, no? At wala rin sa hadith yan, no? Kaya, ano ba yung basis niyan? No? Ang basis natin diyan is maslaha, public interest. No? Maslaha, no? Yung case study number 2, a merchant refuses to sell chemicals to someone intending to manufacture illegal drugs. Anong principle lang in-apply diyan? No? Kasi usually yung pagbebenta ng mga chemicals, kasi yung chemicals hindi naman yung mga poisons, no? Chemicals ginagamit natin sa mga manufacturing ng mga bagay. Pero kung alam mo na ginagamit yun sa gawa ng isang illegal drugs o anumang illegal na bagay,
pwedeng i-prevent mo yun. Kaya yun ay, ano ba yun? Anong principle yun? Sad ad-darai. Sad ad-darai. Yun. Ano naman yung case study number 3, a customer orders a custom-built dining table before it is manufactured. No? Ano bang ginamit natin dyan na para maging okay yan? Kasi usually kasi, hindi ba? Hindi pwedeng ibenta yung something na hindi nag-exist. Pero kung ano natin yung istihsan, ay yan ang principle na ginamit dyan. No? Mga easy questions, no? Kasi kahit dumating na tayo sa medyo at least meron na kayong meron na kayong baon, no? A businessman follows local commercial practices regarding delivery dates that do not violate Islamic principles. So anong to, no? Mga kapatid natin na hindi na lang yung mga microphone ninyo, no? Kasi baka sa mga katabi yung magpasalitaryan, ma-interrupt tayo, no? Unless kung sa oras na kumbaga ay magtatanong kayo, paki-open na lang. Pero ngayon, i-close na lang yun, no? Yun. Anong doon? Orf. No? Kasi yung pag-deliver ng mga binili mo, no? Yung way, means ng pag-deliver doon, no? Pwedeng gamitin natin yung ano ba yung nakasanayan sa isang lugar. Pwede yan na maging basis natin, no? Ito yung natin ngayon. Fatima performs wudu but later becomes uncertain whether she broke it. Anong principle ang natin diyan? Istishab. Kaya kung gamitin natin ng istishab nga ginamit. At so anong ruling diyan? Nasira ba yung wudu niya o hindi? Ang sagot, hindi nasira. Istishab kasi presumption of continuity of the validity of wudu of Fatima. Kahit na nag-doubt na siya. Okay? Magagamit natin yan, no? Sa daily natin na kung minsan nagda-doubt tayo, no? Nakautot ba ako? Naka-CR ba ako? Kung nag-doubt ka lang talaga, ay istishab na presumption of continuity. Continuous pa rin yung wudu mo, no? Natin, sabi ko nga kanina, natin yan na dumating tayo sa qawaid fiqhiyah. Sino man ang makarating doon, inshallah. I hope na medyo yung mahaba yung pasensya ninyo ko. Kung dumating na tayo sa qawaid fiqhiyah. Ang naman diyan, al-yaqinu la yazulu bisyak, no? Ibig sabihin, kung certain ka sa isang bagay, ano bang certain ka? Certain ka or tiyak. Tiyak pala sa Tagalog. Ito ko yung mga Tagalog, no? Yung katiyakan ay hindi nasisira ng pagdadalawang isip. Yung pagdadoubt. Sabi, certain ka, check ka na nakapag-wudu ka. Ngayon, nag-doubt ka na nasira yung wudu ko, hindi. I-presume muna, continuous pa rin yung validity ng wudu mo. Hindi nasira yung wudu mo. Okay? May hadith din yan, no? Pero sa kanila natin i-tackle, no? So ito, istihsan promotes fairness and removes hardship, no? Ito, yung secondary sources ay ito. Secondary sources of Sharia help jurists address issues not explicitly covered in the Quran and Sunnah while preserving the objectives of Islamic law, no? Yan ang sinabi ko kanina, no, na kung wala tayong makitang dalil sa Quran at sa hadith, no, it does not mean na wala ng basis yung gagawin na natin na kung ano lang gusto natin. Hindi. Kasi in deducing principles from the Quran and Sunnah, the ulama derives these kinds of sources. Tinatawag natin na secondary sources, no? Ng pag-aralan ng mga ulama yung Quran at saka hadith, nakita nila yung mga secondary sources na yan, no? Na lang, pakimute na lang mga sisters. Kaya yun, istihsan promotes fairness and removes hardship, no?
Yun nga, sabi ko nga, yung halimbawa, kung wala yung istihsan, mag-strict tayo sa qiyas, na basta't ang bagay na hindi nag-exist ay hindi pwedeng ibenta, ay yung mga tao na gustong mag-order sa manufacturer ay hindi sila maka-order, no? Kaya may hardship doon, may kahirapan, no? Nalilimitahan yung mga tao, no? Samantala, yung sa Quran naman at saka sa hadith, kasi yung mga secondary sources of Islamic law, kinuha yan sa Quran and hadith, no? Kaya ibig sabihin yung istihsan mismo ay may dalil din sa Sharia, no? Maslaha mursala protects public welfare, no? Yung maslaha mursala naman ay para kumbaga ay maisabuhay natin yung pangkalahatan na tinatawag natin na kabutihan sa atin, no? Yung mga pag-enact ng mga laws, mga batas na wala naman sa Quran, wala naman sa hadith, pero hindi naman kumukontra sa Quran at sa hadith at is serves, no? Yun ang ano doon sa mga condition nun. It serves the purpose of Sharia. Kaya nang ibig sabihin, may basis din tayo sa Sharia because it serves the purpose of Sharia. Ano ba yung purpose of Sharia? Nabanggit natin, protection or preservation of religion, protection or preservation of life, no? Protection of or preservation of property, intellect, at saka yung lineage, no? Kaya yun ang pinoprotektahan ng Sharia na kahit na wala sa Quran at sa hadith, pero nasa Quran din, no? Ayaw kong sabihin na wala sa Quran. I mean, wala sa Quran yung clear, yung specific, yun ang punto ko. Wala sa Quran at saka wala sa hadith yung specific na dalil, pero may general na dalil sa Quran at sa hadith. Anong general na dalil? Yung pangkalahatan, doon pumapasok sa purpose of Sharia. Na protection of religion, life, intellect, property, or lineage, no? Kaya, ibig sabihin, may dalil din sa Quran, hindi nga lang direct. Kaya yun ang dalil ng maslahan mursala. May dalil sa Quran pero hindi specific pero general. Pero, hindi direct pero indirect. Yun. Yung istihsan, maslahan mursala, istishab urf, sadara'i, walang specific pero may general na dalil sa Quran. Walang direct pero may indirect. Ibig sabihin, galing din sa Quran. Diyan din nang galing sa Quran kung bakit tayo nagkaroon ng mga sources na yung na-discuss natin ito na 5. Meron pang iba pero pinofocus natin yung 5 na ito dahil magagamit natin sa mga lecture natin sa future, no? Yan. Together, these principles ensure that Islamic law remains practical, no? Kasi hindi, para maging practical yung Islam, ang Allah mismo rin ang naglagay ng mga general na mga talata at saka mga general na mga hadith, general term, na doon mo maistimbat, doon mo mahahango yung mga prinsipyo ng istihsan, maslaha, sadara'i, orf, istishab, no? At saka iba pa, kaulos sahabis, syar'u man qablana, mayroon pang iba, no? Yan ang inaano natin, no? So yun, yung assessment question, no? Para maano naman yung ating kaisipan, no? Define istihsan and provide one example. Kung meron tayong quiz o exam, ganyan ang mga ano natin, no? By the way, informing you na we'll be having quizzes or exams, no? Pero ito na yung mga guides ninyo. Define istihsan. Recording stopped. Define istihsan and provide one example. Ano ba yung example ng istihsan? No? Bakit natin, no? Para ma-retain yung knowledge niyo sa mga na-discuss natin, no? Isaisip niyo na mayroon tayong quizzes, mayroon tayong exams, no? Kasi may ano ito, may certificate ito, no? Kasi sinasabi ko nga, kapag maano natin yung mga certificate, no? Pwede na tayong pumasok sa mga courses. Ano mang gusto niyong courses na sa Islam, no? Islamic governance, gusto niyo sa iba pang mga courses, Islamic law, and iba pa, no?
explain maslaha mursala using modern legal issues. No? Yung ano ba yung maslaha mursala, no? Anyway, papadala ko itong slide sa inyo. Kung minsan, humingi ako ng pamani dahil itong week na ito, mula ng Monday, kahapon, kanina, napaka-hectic ang schedules ko, no? Pero ipapadala ko yan. Kung ano bang hindi ko na ipadala dyan, i-remind lang nyo ako, no? What does Sad Adara'i prohibit? Why? Why does Sad Adara'i prohibit some lawful actions? No? Bakit nga ba ipinagbabawal yung Sad Adara'i? Sa mga bagay na hindi naman bawal. Di ba? Of course. Sad Adara'i, ang pinagbabawal niya, yung hindi bawal. Kasi kung bawal ang pinagbabawal, hindi na Sad Adara'i. Pinagbabawal yung haram. Pero pinagbabawal yung hindi bawal, kasi yung hindi bawal na yun na bagay, kung Recording gawin in progress. ay magre-resulta ng bawal. Ayun, no? Ang hindi bawal ay pinagbabawal kasi kung gawin mo yung hindi bawal, magresulta ng bawal. Kaya ipinagbabawal. Sadul Dara'i, blocking the means. Ayun. It means that Sadul Dara'i is a principle of Islamic law as a preventive measures, no? To block the means that will lead to an unlawful means, no? Sometimes there are things that are lawful. Lawful. But if you do that lawful things, or if that lawful things will lead to an unlawful, it may be prevented. It may be prohibited by the law, as a preventive measure, no? So under what conditions is custom or accepted Islamic law? Kailan ba magkaroon ng ginagamit ng orf? Kung walang evidence, kung walang nabanggit sa Quran at sa hadith na detalye ng isang bagay na specify, no? Tulad halimbawa, nabanggit ko ito sa inyo palagi, no? Yung nabanggit sa Quran na may right yung babae, no, sa asawa ng yung support, no? Kaya binagit sa Quran ma'ruf, no? Yun din, doon din ginamit yung urf. Anong ma'ruf? Ano ba yung nakasanayan sa na custom o tradition o kaugalian sa isang lugar, no? Explain the principle of istishab with example, no? Ano yung istishab, no? I think sa pagpapaliwanag natin last meeting at pagbibigay natin ng example ngayon, no, kapag dumating may banggitin ako diyan sa 5 na yan, alam na ninyo, no? Yan ang purpose ko, no? Na kung minsan medyo sometimes may paulit-ulit para ma-master ninyo. Kapag babanggitin ko sa mga future na lecture natin, alam ko na yun. Alam ko na yung orf. Kung hindi pa yun master, no, i-research ninyo o kaya ay balikan niyo yung mga videos natin, no? At saka basahin niyo yung mga slides na ipapadala ko, no? Ngayon kasi hindi rin natin maiwasan na kumbagay nandito tayo sa Pilipinas o kahit yung mga nandyan sa Kuwait o sa ibang bansa, may mga kapatid daw tayo na minsan nag-join from Saudi, Qatar, iba pa. Kung nakaka-join sila ngayon, nandiyan tayo, wala naman tayo sa Pilipinas. Of course, pero babalik din naman tayo, no? At saka kahit na from time to time, umuwi rin tayo rito, no? At saka we must be aware of the laws in our country because living in this country, although we are working abroad, but definitely will be coming back to the Philippines, no? Kaya yun, i-compare natin, no? Comparative analysis, yung secondary sources of Sharia law at saka yung sources of law in the Philippines, no? Kung titingnan natin, both Islamic law and Philippine law have primary and secondary sources that guide court in resolving legal dispute. Pero ganito, while Sharia is rooted in divine revelation and Islamic jurisprudence, galing yan sa Quran at sa Hadith, which is yung sinatawag natin na Sharia, no? Maalala niyo, nag-start tayo ng lecture, pinag-iba natin yung Sharia at saka fiqh. Yung Sharia kasi, no, strictly speaking, ay yung kung ano lang ang nanggaling sa Allah, directly, nasa Quran, o kaya galing sa Allah pero pinadaan niya kay propeta. Kasi yung mga sinasabi ni Propeta Muhammad regarding religion, at saka Sharia is from Allah. Sabi nga ng Allah, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Walang sinasabi si Propeta Muhammad na saganang galing sa kanyang sarili, kundi yun ay galing sa Allah.
Kaya ang source natin kapag Quran at Hadith, yan ay Sharia mismo. Ibig sabihin, strictly speaking, yan tunay na Sharia na walang halo. Yung fiqh, na paliwanag natin ito, yung understanding, yung pag-iintindi ng mga Muslim jurists sa Quran at sa Hadith upang i-apply sa isang sitwasyon. No? Gayon. Ibig sabihin, yung sources ng Sharia, no, ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala, pati nga yung mga secondary sources, galing din yan sa Quran at sa Hadith from general terms. At saka indirectly, kasi through deduction and analogy, yung iba, yung qiyas. No? While yung Philippine law is based on the Constitution, yun. Legislation, judicial decisions, and customary law. Yan ang Pilipinas, no? Ibig sabihin, kasi yung Constitution, who made the Constitution? Yan, yung Constitutional Convention. No? Mga tao, mga attorney, mga learned person. Pero from, yan tinatawag na man-made law. Galing sa tao rin. Yung legislation, galing din sa tao. Kasi yung mga Congress natin, no? By the way, yung Congress, composed of senator at saka House of Representative, no? Yung iba kasi, yung akala sa Congress, yung mga congressman lang. Congress, isip pati yung mga senators. Pero kung pag-ibahin natin yung mga Senate at saka yung mga representatives, no? Yun ang mga congressman. No? Pero yung Congress, ang sinasabi natin, the whole, yung upper chamber at saka yung lower, yung Senate at saka House of Representatives. No? Yun, judicial decision, yung decision ng court. Kasi the decision of the court forms part of the legal system in the Philippines. Kaya yun, yan ang source ng law natin. Sa Pilipinas, Constitution, legislation, enacted by the Congress, at saka, judicial decisions, yung decision ng mga court, especially yung higher court, Supreme Court, at saka yung, sa Pilipinas, inaano rin nila yung customary law. Kaya yan. Pero sa Islam, kahit may custom din sa customary law sa Philippines saka sa Islam. Meron yan, pero pati yung custom sa Pilipinas, sa Sharia, maaring ang root niyan talaga is galing din sa Quran. Kasi ang custom na sinasabi natin sa Sharia is yung custom na allowed sa Islam. Although sinasabi natin custom ng mga tao, tama. Pero it must be regulated under the Quran and the Hadith. No? Hindi mo pwedeng sabihin na yung custom natin should prevail. Hindi. It must be regulated by the Quran and the Sunnah. No? Yung custom sa Pilipinas, it must be regulated by the Constitution, national laws, yung laws that are enacted by the Congress. Court decisions. Kaya yun. Ibig sabihin, custom nga rin sa Pilipinas, nagagamit din, saka custom sa Sharia, pero magkaiba pa rin. Kasi yung custom customary law sa Pilipinas ay kinakailangan ay hindi magkontra sa Constitution, national law, yung enacted by the Congress, saka yung decision ng court. Yung custom naman sa Islam is kinakailangan hindi kumontra sa Quran, saka Hadith, at saka other principle of Islamic law. Kaya ibig sabihin, customary law sila, pero magkaiba pa rin yung, kumbaga, ay nagre-regulate sa kanila. No? Na-emphasize ko ito kasi kung minsan darating tayo, halimbawa, makagawa tayo ng mga example, na, halimbawa, traffic laws. Diba? Secular country or Islamic country, may mga traffic laws sila. No? Saudi, halimbawa, traffic laws, meron sila. Sa Pilipinas, secular country. Pero, it is presumed na yung sa Islamic country, kinakailangan na yung traffic laws nila hindi kumontra sa Quran at sa Hadith and other sources of Islamic law. No? Pero yung traffic laws naman sa Pilipinas, traffic law rin. But it must not contrary to the Constitution, national laws, and jurisprudence. What we mean by the jurisprudence, yung mga decisions of the
Supreme Court, no? Kaya yun. Nakikita niyo parang magkaiba. At kung minsan yung resulta niya parang magkapareho kasi nagbabawal na ano mo,